Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Grace Naboya, ang inyong tagapag-ulat tungkol sa paksang kasanayan ng pagbasa at pag-unawa ng mga teksto. Ang pagbasa ay pag-unawa, pagpapakilala, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay proseso sa mga kaisipang hatid para sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, ay nahahasa ang iba't ibang kasanayan ng mga individual. Ang pagbasa ay isa sa mga kasanayang pangwika na tulay sa mga estudyante upang mapahusay at malinang ang kanilang kasanayan sa pag-unawa ng mga teksto. Ngayon ay aking tatalakayin ang pag-unawa ng mga teksto. Ito ay may tatlong uri. Una ay ang prosesong psikolohikal ng pagbasa. Pangalawa ay ang interaktibong proseso ng pagbasa. At ang pangatlo ay metakognitibong pagbasa. Una nating tatalakayin ay ang prosesong psikolohikal ng pagbasa. Ano nga ba ang prosesong psikolohikal ng pagbasa? Nangangahulugang kinopya ng teksto ang hinihingi ng mambabasa. Sa makatuwid, bago pa man basahin ng mambabasa ang teksto, siya ay may taglay ng idea mula sa nilalaman ng paksa. Dahil dito, ang teksto ay lunsaran lamang sa pagbuo ng kahulugan. Hindi ang teksto ang sentrong inuukitan ng pangunawa, kundi ang tekstong nabuo sa isipan ng mambabasa. Sa madaling salita, ang kahulugang nabuo sa kanyang isipan ay batayan kung naunawaan niya ang kanyang binasa o hindi. Ang lahat ng ating naranasan at natutuhan ay nakaimbak sa ating isipan o memorya. Ito ay naging dating kaalaman or prior knowledge. Ito ay nakaka-impluwensya ng malaki sa pag-unawa kung ano ang alam na o hindi alam ng mambabasa. Iskemata, ang sistema ng pag-imbak ng impormasyon sa utak ng tao. Ayon kay Anderson at Person, 1984. Ang dating kaalaman, iskemata ang unang kailangan sa pag-unawa sa binasa upang maunawaan ang binasang teksto. Karagdagang impormasyon tungkol sa prosesong psikolohikal ng pagbasa ay ang kakayahan ng taong mag-imbak ng mga ideya sa kanyang kaisipan. Kumbaga, minimorya o yung mga bagay o yung mga pangyayaring nakita niya, ito ay naiimbak sa kanyang kaisipan. Iyon ang proseso ng psikolohikal na pagbasa. Ang pangalawa naman ay ang interaktibong proseso ng pagbasa. Ano nga ba ang interaktibong proseso ng pagbasa? Ito ay ang epektibong pag-unawa ng teksto kapag ginagamit ng mambabasa ang kanyang kaalaman sa wika kasabay ng paggamit sa dating kaalaman at mga pananaw. Teoryang interaktibo. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong author at mambabasa at author. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa kanyang binasa ay proseso ng kanyang utak. Ang pag-unawa sa wikang ginamit sa teksto ang papasok sa isip ng orihinal na author upang makuha ang gustong sabihin. Sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at author. Ang kombinasyong ibaba-itaas at itaas-ibaba sa komprehensyong tulad ng sinabi sa top-down at bottom-up ng mga teorya ay kailangang mangyari upang lalong magkaroon ng pagkatuto. Ang pangatlo naman ay ang metakognitibong pagbasa. Ano nga ba ang metakognitibong pagbasa? Ang mahusay na mambabasa ay may kaalaman sa kanyang kahinaan at kalakasan sa pagbabasa. Ayon naman kay T. at Stewart, 1985, ang kahulugan ng metakognitibong pagbasa ay ang kaalaman at pagkontrol sa sariling proseso ng pag-unawa. Ayon naman kay Jacob at Paris, 1987, ang kahulugan ng metakognitibong pagbasa ay ang sariling pagtataya at sariling pamamahala. Ilang metakognitibong estratehiya sa pagbasa. Pagtatakda ng layunin sa pagbasa, paggamit ng eskema, paghihinuha,
pakikipag-usap sa teksto at sa sarili, pagtatanong, pagtukoy sa kung ano ang mahalaga o di gaanong mahalaga, pag-visualize sa binabasa, pag-unawa sa istruktura at mga elemento sa konbersyon ng mga teksto, pagbuo ng konklusyon. Bakit nga ba mahalaga ang metakognitibong pagbasa? Una ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa teksto. Pangalawa, iaangat ang antas ng pag-iisip ng mambabasa. At ang panghuli, ihanda ang mambabasa sa mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay. Sana'y may natutunan kayo sa paksang aking tinalakay at muli, ang Grace Naboya ang inyong tagapag-ulat.